Right, Matthew chapter 19. Salamat sa pakikinig niyo sa kwento ko. O kahit na hindi kasali yan sa pangangaral ko, kaya't di sana'y may nakuha kayong aral. Okay. Matthew chapter 19, number 16. At narito lumapit sa kanya ang isa. Number 16, chapter 19. Nandyan ba kayo? Okay. Sa may mga Pilipinong Biblia, sundan lang nyo. Sa may mga English, ganun din. Ano? Okay, babasahin ko to sa Pilipino. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Magandang tanong, ano? Ano gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin ng mga utos? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Number 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat-lahat ng mga bagay nito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Nagawa ko na lahat yan eh. Ano pa bang kulang? Sinabi sa kanya ni Jesus, number 21, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat, number 22, nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay umaon siyang mamamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Mayaman ang taong ito. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muli sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nagtaka at nagsasabi, sino nga kaya ang mga makaliligtas? Who then can be saved? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. With men, this is impossible, but with God, all things are possible. Sa Diyos, ang lahat ng bagay posible. So, may mga bagay sa buhay natin bilang mga tao na Diyos lamang ang maaaring magpangyari. Sa atin, imposible. Amen? Alright, praise the Lord. Ama namin, salamat po sa iyong salita, sa aming pagkakabasa. Dalahin ko po na iyo pong bigyan ng bisa at kapangyarihan. Hayaan mo pong manalo, magtagumpay ang iyong katwiran sa gabing ito, sa kanino man sa amin ngayong gabi. Sapagkat ito po aming hinahanap ang iyong katwiran. Palitan mo po ng iyong katwiran ang aming pong mga makamundong katwiran kung meron man. Dalahin ko po na ang salita mo ngayong gabi ay magpatibay sa pananampalataya ng iyong mga anak na ang ibubunga ay ibigin ka at maging mapagmahal
sa kaluluwa ng tao. Ama namin, tanggapin mo ang aming pasasalamat sapagkat sa iyo ang lahat ng kapurihan at kadakilaan at ang aming kahilingan. Kung kami sumampalataya at hindi nagduda, lahat po ng aming hiningi at hiningi ko sa gabing ito ay tinanggap na namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming kahilingan. Amen. Okay, salamat po. Makaupo na tayo. When God made the impossible possible, kung saan ginawa ng Diyos ang imposible na posible. Sa ating pong binasa ngayong gabi, meron daw isang mayaman na nagtanong sa ating Panginoon. At tama naman yung kanyang napagtanungan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Si Kristo'y mabuti. Ha? Sabi, bakit mo ako tinatanong? Diyos lang naman ang mabuti. Ha? Ano bang verse yun? Dito sa banal na kasulatan. Okay. Verse 17. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Ha? Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Matuwid. Isa lang ang mabuti. Nag-iisa at yan ang Diyos. Sabi ng ating Panginoon. Ngayon, lumapit daw ang taong ito at nagtanong sa Panginoon. Ano ba daw ang gagawin niya upang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tama na naman yung kanyang pagtatanong at napagtanungan. Sapagkat si Kristo ang buhay na walang hanggan. Ang tanong ng taong ito, paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang gagawin ko? Yun mo, hinihingi niya. Ang gusto niyang malaman tungkol sa buhay na walang hanggan. Pero ang kanyang tanong ano ang gagawin ko? Ano nga ba gagawin ng tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Ano ba ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Buhay na hindi natatapos. Diba? Kaya nga walang hanggan. Diba? Ang sinulid, ano ba dito sa sinulid? Sa wari-wari, anong sinulid? Diba? Yung sinulid, meron yung simula meron dulo. Mahabang-mahaba man sinulid yan, pero may katapusan yan. So, hindi hinihingi ng tao hindi sinasabi ng tao, anong gagawin ko para mahabang-mahaba buhay ko? Diba? Iba yung mahaba ang buhay. At saka doon salitang may buhay na walang hanggan. Diba? So, yung mga tao, humihingi sila kadalasan, mayroon nga siguro sa atin, nagsasabi, dagdagan mo pa buhay ko. Para ba sinasabi natin, Panginoon, gusto ko po ng mahabang buhay. Tama? Kaya ko sinasabi, iba po yung mahabang buhay at saka yung nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabagat yung buhay na walang hanggan, walang katapusan yan Yung mahabang buhay, mayroon po yung katapusan. Kaya iba talaga yung buhay na walang hanggan. Na ang taong ito ay nagsabi sa Panginoon, anong gagawin ko? Sabi niya sa Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Walang hanggan yung hinihingi niya, pero ang kanyang iniisip, ano gagawin niya? Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, di ganito, kung gusto mo pumasok sa buhay, ingatan mo mga utos, sundin mo. Di ba? At ang sabi ng tao nito, alin doon? Alin sa mga kautusan ang gagawin ko para pumasok ako sa buhay? Inisa-isa. Diba? Inisa-isa. At sabi ng banal na kasulatan, sabihin mo na yung 10 Commandments. Of course, sa Genesis chapter 20, makikita ninyo yung 10 Commandments. Di ba? Pag inisa-isa mo ganito na lang ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan in verse 18, Thou shalt do no murder. Huwag kang papatay.
Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa mga di katotohanan. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. O huwag kang lalalang ng mga anumang inanyuan sa larawan ng tao, bagay man o anumang hayop sa mundo. At pagkatapos ay sasambahin mo, sapat ang Diyos ay mapanibuguin. Ha? Ang sabi ng lalaki, aba, nagawa ko na yan eh. Simula pa nang ako'y bata, palibhasa, Hudyo siya, no? Sa kanila, yung 12 years old boy nila, marunong na sa batas yan. At the age of 3 years old, tinuruan sumunod na yan sa kautusan. Kaya nga, pagka 12 years old sa mga Hudyo, master na nila yung batas eh. Oo. Sa ating bansa, walang ganun eh. Opo, sa mga Hudyo may ganun. Obligado na ang mga bata matuto sa batas ng Diyos at sumunod sa batas ng Diyos. Kaya sabi nito, ay simula pa ng bata ako, nasunod ko na yan eh. Ano pang kulang? Ba, ayon sa istorya, ganun eh. Ano pang kulang? May kulang pa pala. Kahit nasunod niya na ang lahat ng kautusan ng Diyos, may kulang pa rin. Ano pang kulang? Sabi ng Panginoon sa kanya. O sige, ganito. Ang kulang mo ganito. Lahat ng kayamanan mo, ipagbili mo. Ipagbili mo ang kayamanan mo pagkatapos, yung mga ari-arian mo, ibigay mo sa mga pobre. Di ba? Ibigay mo sa mga pobre. Ibigay mo sa kala, pagkatapos sumunod ka sa akin. Kaya nga, tama ang sinabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Hindi ka pwede mag-alagad sa dalawang Panginoon. Hindi ka maaaring mag-alagad sa Diyos at sa mammon o riches. Matutuwa ka sa amo mong isa, magagalit ang isa. O matutuwa ang amo mo, isa, magagalit ang isa. Pag natuwa naman yung isang amo mo niya, isa naman galit. Hindi mo mapiplis parehas. Eh, nakita ng Diyos. Mayaman to O sige. Ibenta mo ang arian mo, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kayamanan ng taong ito, nalungkot siya. Mayaman siya eh. Ha? Mga kapatid? In verse 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful. For he had great possessions. Natapot na marinig ng binata ganitong pananalita at yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-ari. Malungkot siya. Kasi kayamanan na yung tinatch. Sa kautusan, nasunod niya. Pero nang tinira siya ng Panginoon tungkol sa kayamanan, hindi siya nakapalag. Nalungkot siya. Kasi mayaman siya eh. At sa ganitong pangyayari, sinabi ng ating Panginoon, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Actually, kaharian ng Diyos ito eh. Sa mga Hudyo, pinag-iingat nila yung magbangkit lagi ng Diyos, Diyos, Diyos. Itong writer ng Book of Matthew is a Jew. This Hebrew writer, instead of using kingdom of God, nilagay niya kingdom of heaven. So, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Na ginamit niya yung kingdom of heaven. In respect sa kanilang kautusan na
huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan at paulit-ulit mong gagamitin. So the writer used the word heaven instead of God. Yung sabihin niya, dito, sinabi raw ng ating Panginoon na napakahirap sa isang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Mabuti pa, madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom. Ano ba ito yung karayom? Dago? Ha? Tama, no? Ibutas ng karayom. Lit-lit lang nun. Papasok yung kamelyo. Di ba? Pero mahirap intindihin, di ba? Ang laki-laki ng camel, pagkatapos papasok sa butas ng karayom, napakadali pa daw nun. In contrast, sa pagpasok sa langit, mahirap. Pero yung pagpasok doon ng kamelyo sa butas ng karayom, madali. Kaya ako tayo po'y naniniwala na talagang mahirap. Kakaunti ang papasok sa langit. Kaunti. Maraming pupunta sa impyerno. Kasi ang isip ng tao, imposible. Mahirap mangyari ito. Kaya ang mensahe ko po sa hapong ito sa inyo mula sa salita ng Diyos, nang ginawa ng Diyos na posible ang imposibleng bagay. Imposible pumasok sa langit. Imposibleng maligtas. Nang marinig ito ng mga apostol, ay sinabi ng mga apostol in verse 25, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Sino man niligtas kung ganon? Madali pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa pumasok sa kaharian ng langit. Sabi ng mga disciple, sino maliligtas kung ganon? Kaya kung ating iisipin, mga kapatid, imposible ang kaligtasan. Marahil sinasabi natin, madaling maligtas. Pero totoo, mga kapatid, napaka-imposible ang maligtas. Subalit, ginawang posible ng Diyos ang imposibleng bagay. Kung matatandaan natin, ang sabi ng ating Panginoon, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino maliligtas kung ganon? Hindi ba? God's people, ang layunin ko po sa mensaheng ito ngayong gabi na ito po aking dadalhin. Huwag nating gawing napaka-easy lamang ang pagsampalataya tungkol sa ating kaligtasan. If others might think that salvation is very easy, tandaan ninyo, pinaghirapan ito ng ating Panginoon. Ano ba yung parang tumanggap ka lang ng grasya na baliwala lang? Na ikaw ay hirap na hirap at wala ng pag-asa. At pagkatapos tinulungan ka ng Panginoon at pagkatapos binaliwala mo lang. You're just taking for granted. Diba? Mga kapatid, sa gabing ito, sino maliligtas? Who then can be saved from sin? Sino ang maaaring maligtas sa kasalanan? Kung ganon. Ibinahayag sa ating binasa ngayong gabi na ang kautusan ay hindi makakapagligtas. Di ba? Ang kautusan ni Moses at anumang batas sa ating lipunan at sa ating mundo, sa ating bansa, hindi makakapagligtas. Bakit po? Sabi ng lalaking ito, nasunod ko na lahat ng kautusan. Di ba?
Mabuti pa, sinabi niya, ang dami niyang kasalanan sa kautusan at hindi niya natupad. Talagang hindi siya maliligtas, hindi siya sumunod eh. Pero sinabi ng lalaking ito, simula pa sa pagkabata, natupad ko na yan. But despite ngunit sa kabila na natupad niya ang kautusan, hindi pa rin siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Correct? Kaya mali ang mga simbahang nagtuturo na kailangan sundin nyo ang kautusan. Ang 10 utos ay sundin nyo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sa banal na kasulatan sa binasa natin ngayong gabi, ang lalaking ito'y sinunod niya ang kautusan simula pa pagkabata. He was perfect. Even the Apostle Paul, he had a self-confession nung sabihin niya, before the law, blameless. Pagdating sa kautusan, sunod ko yan. Diba? Huwag kang titikim nito, huwag kang iinom nito, huwag kang kakain nito, huwag mo hahawakan to, ito lang hawakan mo, bawal to, bawal yan. Lahat ng mga ordinansa na kukontra sa atin, kung sasabihin ng iba, sundin nyo yan. At maliligtas kayo at pupunta kayo ng langit, mali. Sapagat ang lalaking ito'y nagsabi, simula pa ng pagkabata ko, natupad ko na yan. In verse 20, the young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I eat? Sinabi ng binata kay Jesus Christ, ang lahat ng mga bagay nito ay naganap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? Ba? It means that before the law, he was blameless. Buhay na wala hanggang hinihingi niya. Hindi bagsak pa rin. Wala pa rin kaligtasan sa kasalanan. Sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang hinihingi niya, buhay na walang hanggan. So, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagat ang hinihingi niya, sapagat ang sinasabi niya ay sumunod sa kautusan. Nakasunod siya sa kautusan. So, hindi siya magkakaroon pa rin ng buhay na walang hanggan sapagat naroon pa rin ang kamatayan because of his sin. Sabi ng banal na kasulatan ng Jeremiah chapter 13 verse 23, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Then may ye also do good. Maaari ba ang Ethiopian or Ethiopian, African yan? Yung mga African yan na ngipin lang ang minsan nakita mo kasi maitim talaga yung kutis nila, no? Sabi ng banal na kasulatan, makapagbabago baga ang Ethiopian ng kanyang balat? Can an Ethiopian change his color? Di ba? Di ba? Mabuti pa tayo mga Pilipino, konting apply lang kung anong in-order natin sa online, nangangaputi na tayo. Tama. Oo, konting-konting gasos lang yan, puti na yung balat natin. Pero if you are an Ethiopian, kahit anong ipunas mo sa balat mo, hindi ka puputi. Yan ang talagang kulay niyan. Kaya tayo mga Pilipino, talagang well-adjusted tayo in every way. Sino ba makakapagpaputi niyan? Kulay niyan. Ang leopardo, yung batik niya, yung batik ba? Diba? Yung spots. Yung leopard. Yung mga baboy natin, naalala ko bigla yung isang baboy. Ang tawag ko nga sa kanya, si Blackie. Hindi ko tinawag na Blackie, kasi babae kaya si Blackie. Kaya ko, si Blackie. Maitim yun eh. Sabi ko, naisip kong bigla, paano mababago kulay nito? Sabi ni Brother Roland, kasi Pastor, ang bumulog doon sa babae, maitim. Gusto mo yun natin, kahit paliguan mo ng paliguan yun, hindi puputi yun, talagang maitim yun. I mean, imposible, di ba?
May mga alaga ba kayong pusa? Paano nyo mapatanggal yung mga batik niyan, mga spots niyan sa katawan? Sa kanyang balahibo? Hindi pwede mangyari. At sabi ng Jeremiah chapter 13 verse 23, then may ye also do good that are accustomed to do evil. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Israel, na, teka lang. Ha? Sa halaban nyo, pwede nyong gawing mabuti ang inyong sarili. Baguhin ninyo ang inyong buhay mula sa pagkakasala papunta sa mabuti. That's impossible. Meron kayong problemang napakalaki. Kailangan nyong maligtas mula sa kasalanan. Kaya sabi ni Apostle Paul, alam niyo kung minsan, sabi ni Apostle Paul, kung alin yung bagay na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Kung ayong ang bagay na alam kong evil, kung minsan habang siya pinipilit kong huwag gawin, nagagawa ko. Ano ba yan? That's problem, di ba? Sabi niya, napansin ko, naalaman ko tuloy na ang kasalanan ay naninirahan sa aking katawan. I find in the law na kapag ako'y nag-iisip ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Ha? Sabi na Ecclesiastes chapter 7 verse 20, Ecclesiastes chapter 7 verse 20, for there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Kahit na isang tao na sasabing siya'y mabuti, o kahit na ang tao ay matuwid, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang ganda naman salita ito, no? Di ba? Kahit pa yung taong yan ay matuwid na matuwid at gumagawa ng mabuti, hindi pwedeng hindi nagkasala yan. Yun ang sinasabi ni Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Diba? Eh kung ganyan, sino maliligtas? Diba? Bakit? Kasi yung kasalanan, ang bayad niyan, kamatayan. Sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung ganun? Sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung dahil sa kasalanan? Ay mamamatay siya. At walang matuwid. At lahat, kahit ng tao ay matuwid, nakakagawa siya ng kasalanan. Sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, pinagmalaki ng binata, natupad ko na lahat ng kautusan. Aba, hindi pwede. Kulang pa. Amen? O, sige. Ganito, benta mo kayamanan mo. Ipinakita ng banal na kasulatan na ang kayamanan sa mundo ay hindi makapagliligtas at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nalungkot ang tao eh. Hindi niya kayang ibigay. Kung ang pamantayan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, lahat ng mga kayamanan at importante sa buhay natin, isurrender natin sa Diyos, hindi natin magagawa, mga kapatid. Sigurado hindi tayo maliligtas. Maaring hindi kayamanan yan, ngunit isang bagay yan na napakahalaga sa'yo at hindi hinihingi ng Diyos sa'yo para ibigay mo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa tingin ko, hindi mo kaya ibigay. Sa Biblia, pag nangusap ang kayamanan, pinag-usapan ang kayamanan, ito is something very important, above. Napakahalaga na higit pa sa buhay ng tao. Something that, something that makes men to be proud of. Yung kayamanan, pumasok, yun yung makakapagyabang siya. Sometimes, yung kagandahan ay nagiging dahilan ng yabang ng tao. Yung karunungan kung minsan ay nagiging yabang ng tao. Hindi lang yung kwarta. Ano mang bagay na akala niya ay mahalaga sa kanya at yan ay tuturing na parang kayamanan sa buhay niya, yan ay maaaring maging laban sa Diyos.
Kaya sabi ng Diyos, surrender all your riches. Ipagbili mo, ibigay mo sa mahirap. Hindi niya nagawa. Nalungkot ang riko. Ba? Kaya ginawa ng Diyos na posible yung imposible. Pero mo, naligtas tayo. Nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Pag namatay ako ngayon, nakakatsyak ako ng kaluluwa kay pupunta ng langit at hindi sa impyerno. Pambira, no? Hanggang ngayon, hindi ko maubos-ubos isipin na nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang ako miyembro ng simbahang ito. Hindi lamang ako nagkaroon ng pagkakataong mag-alagad sa Diyos. Ngunit ang isang napakahalagang bagay, ako'y may buhay na walang hanggan. Yan ang pinag-uusapan dito eh. Hindi man ako sikat na sikat sa mundo. Maaari ako'y sinusuka pa ng ilang mga tao. Ngunit ako'y may buhay na walang hanggan. Di ba? Maaaring hindi tayo pininiwalaan at pinapansin sa mundong ito. Sapagat tingnan, walang kwenta mga tao yan. Pero may buhay na walang hanggan tayo. Pambihira mga kapatid. Maaaring may naiinis sa buhay natin. At sa buhay ko, maraming mga galit sa akin. Maaaring may mga taong galit sa inyo. Hindi nila kayo gusto. Pero may buhay na wala hanggang kayo. Imagine mo yan. Di ba? Bakit hindi mo gugustuhin yung mga taong ayaw sa'yo? Sa mundong ito, ang gusto ng mga tao, yung mga taong gumagawa sa kanila ng mabuti. Gusto ko yan kasi gumawa ng mabuti sa akin yan. Pero kung yung tao ay gumawa ng masama sa kanya, tsak, ayaw niya. Uy, ang daming ginawang kagaguhan niya. Kinontra-kontra ko niya. Abay, kung ganyan din ang gagawin natin, anong gantimpalang matatanggap natin sa langit? Ginagawa rin niya ng mga makasalanan. Ang tumutulong sa mga taong nakatulong sa kanila. At tulungan natin yan para tumulong sa atin. Aba, hindi Hindi natin ginagawa yun. Kadalasan, tinutulungan natin ang mga taong hindi na halos makakapagbalik ng bayad sa atin. Para ano? Para mahalin nila ang Panginoon na nabibigay sa kanila. Aba, kung yung matutulungan mo, yung tao lang makakabayad sa iyo, ano pang pakinabang nung gumawa ka ng mabuti? Akala ko ba ginagawa mo yan para sa Diyos? Pagkatapos ang tinulungan mo, nanghihingi ka ngayon ng bayad doon sa tinulungan mo. Aba, hindi ganyan. Pag mayroon kang ginawa, gawin mo para sa Panginoon. Yan ang turo sa atin ni Jesus. Para pagpalain tayo. Ang mga tao sa mundong ito, nanunumbat pa nga yan eh. Totoo yan. Naku, kakalkalin pala niya yung mga nakaraan. Ano ko, mabuti nga eh. Ganito. Alam mo, sana hindi kita tinulungan. Ganyan ka lang. Ganyan ang tao sa mundo. Sa patakaran ng ating Panginoon, hindi ganon. Minamahal natin pati yung gumawa sa atin ng masama. Amen. O ngayon, kung ito pamantayan, pagsunod sa kautusan, pagbibigay ng mga kayamanan, paggawa ng mabuti, sinong maniligtas? Oo nga naman. Di ba, Ray? Ewan ko ba ang mundo, bakit ganyan? At maraming nangangaral na kanilang pinagpipilitan, sumunod kayo sa kautusan, maging matuwid kayo sa kautusan, magbigay kayo ng tulong, gumawa kayo ng mabuti, punta kayo ng langit. Kailan? Hindi kailanman nangyari yan. Alam natin, mga kapatid, na hindi tayo naligtas ng dahil sa ating pagsunod sa kautusan. Sapagkat si Kristo, tinapos niyang kautusan. Christ is the end of the law to righteousness.
Romans 10:4. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Di ba? Para kanino? Para lang sa sumampalataya. Di ba? Si Jesus ang katapusan ng kautusan. Papunta sa katwiran. Ipinahayag na ikay matuwid na. Pinahayag na ikay wala ng kasalanan. Di ba? Kung sumampalataya ka. Pero kung hindi ka naman sumampalataya kay Jesus, nasa kasalanan ka pa rin. Si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan. Inilibing siya't muling nabuhay para hanguin ka mula sa kasalanan. Sumasampalataya ka ba? Abay, kung hindi ka sumampalataya, hindi ka maliligtas. Sa harap ng Diyos, wala kang katwiran. Ang katwiran mo'y basahan sa harap ng Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos ang katwiran ng tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ating maging katwiran sa harap ng Diyos. Upang tayo maging matuwid sa harap ng Diyos ang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Wala nang iba. At kung dahil naman sa kayamanan, hindi rin. Sapagkat nalalaman nyo, for as much as you know that you were not redeemed by corruptible things, as silver and gold, but by the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Not by the traditions of your fathers. Hindi sa pamamagitan ng mga pilak o ginto, hindi sa pamamagitan ng tradisyon na minana natin sa ating mga magulang. Na tayo'y kanyang tinubos. Ngunit tayo tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Yan ang sabi ng Bible. Na hindi nga sa salapi. Sabi, magkakaroon ka ba ng buhay na wala hanggang kung magbibigay ka na magbibigay ng pera? Sa ating pananambahan, hindi tayo nagbibigay ng salapi para maging bayad sa Diyos. Sa ating mga pananambahan, hindi tayo nag-offering para ipakita natin na tayo ay mayaman. Kundi yan ay pagpapakita na tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Na tayo ay kanyang gagamitin sa kanyang gawain. Kaya sa ibang simbahang ginawang negosyo ang pagbibigay. Ika ng ministro, magbigay kayo ng magbigay para malapit na malapit kayo papunta ng langit. Naku, namatay na yung tao. Hanggang doon sa kamatayan, pinagpipray pa. Naku, sige pa rin ang panalangin. Sige pa rin ang prayer. Paulit-ulit na pagmamaratbat. Kawaan mo ang kaluluwa niyo. Kaalawa mo ang kaluluwa niyo. Hindi na natapos simula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, kumikita pa rin sa pagdarasal. Pero mo, simula sa pagkabinyag, Kristiyano ka na, uupiring na naman. Namatay na, sige pa rin ang upiring. Pero yung kaluwasan ng kaluluwa, hindi tiyak. Namatay na yung tao, hindi pa rin tiyak. Ako, meron pa raw silang papa. Hindi, naroon yun sa purgatorio. Kaya habang naroon sa purgatorio, para magkaroon ng pagkakataon na sumunod ba? Baka sakali. Kayong mga naiwan na mga kamag-anak, kamo ang magsakripisyo. Kaya ganda-gandahan yung sakripisyo. Huwag kayong papalya sa sakripisyo, baka sakali yung namatay ninyo na kamag-anak, nandun sa purgatorio, papasok na ng langit. Surbre. Nakita nyo, naging negosyo? Sa tanong na, anong gagawin ko? Paano ko magkaroon ng buhay na wala hanggan? Ipinakita ng Diyos na kahit ang kayamanan ay hindi makapagliligtas. Kasi magiging yabang ng tao ang kayamanan. Ha? Chapter 49, verse 6 ng Book of Psalms. They that trust in their wealth
They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan. Awit, Kapitulo 49, versikulo 6. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Sila nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangangahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Tingnan niya. Yumayabang ang tao nandun sa kayamanan. Di ba? Sabi ng Bible, chapter 49 ng book of Psalms, verse 7, none of them can by any means redeem his brother, nor to give a ransom for him. Wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan sa kanyang kapatid, ni mabibigay man sa Diyos ng pantubos sa kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan, kahit pa yung kayamanan mo, ibigay mo lahat yan. Hindi ka maaari magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya nga sinabi ng Diyos, ibigay mo na lang yan sa mahihirap. Iwanan mo yan, tapos sumunod ka sa akin. Sapagat ang totoo, walang anumang kayamanan na pwedeng ibigay para matubos ang kaluluwa ng tao. Number 8 ng Psalms chapter 49, verse 8, for the redemption of their soul is precious, praise the Lord. And it ceases forever. Sapagat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal. Mahalaga. Kaya hindi ginagamitan ng pera ang katubusan ng kaluluwa ng tao. Sapagat mahalaga ang katubusan ng kaluluwa ng tao. At ito'y naglilikat magpakailanman. Sapagat ang kaluluwang natubos ay wala ng kamatayan. Pupunta ng langit. Makakasama sila sa Rusdon. At saka si Abraham. Purihin ng Diyos. Verse 9 and chapter 49, that he should still live forever. Praise the Lord. Ito yung sinasabi ng lalaki, anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na wala hanggan? Ito, buhay na wala hanggan. You need redemption. Ipapanganak ng isang birhing babae ang isang batang lalaki at tatawagin siyang Jesus sapagkat ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Ito'y pinapahayag ng Panginoon sa kanyang pagkakatuwang tao. Kaya sabi ng Panginoon sa lalaki, napakayaman nitong taong to. Alam ko, hambog to. Yabang nito. Kailangan makilala niya na ang kaligtasan niya ay nasa akin. Akong mamamatay para sa kasalanan niya. Then, ibigay mo yung kayamanan mo doon, sumunod ka sa akin. Sapagkat yung kayamanan mo, hindi ka maililigtas niyan. Hindi mo po pwedeng maging bayad yan sa katubusan ng kaluluwa mo. Praise the Lord. Yan ang buhay na wala hanggan. Sa atin bilang mga anak ng Diyos. Paano natin tinatrato kaligtasan ito? Napaka-imposible para sa atin ng maligtas, pero ginawang posible ng Diyos. Paano natin tinatrato ang kaligtasan ito na kaloob sa atin ng Diyos? Ipinapantay ba natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin, sa ating mga salapi, sa ating mga kagalingan, sa ating mga kaalaman? Ipinapantay ba natin ang kaligtasan kaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan? Hindi po tama yon. Hindi po tama. Minsan, baka tayo nagkakamali. Na pati ang ating mga pagsamba at pagdalo sa pananambahan ay parang naging napakahalaga na nalagpas-pas sa ginawang pagliligtas ni Kristo sa atin. Huwag naman pong ganon. Isipin natin na walang maaaring makapantay sa ginawang sakripisyo ni Kristo para sa buhay natin.
In 1 Peter chapter 1 verse 18. In 1 Peter chapter 1 verse 18 na inyong nalalaman na kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana ng inyong mga magulang. In 1 Peter chapter 1 verse 18. In verse 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung ang kayamanan lamang ang magiging pamantayan at kautusan, hindi tayo maliligtas. Kung ang gawa ng ating mga kamay, ang paraan upang tayo maligtas, hindi tayo maliligtas. Kundi ang paraan ng ating Panginoon sa kaligtasan. Sa biyaya kayo mga naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Ephesians chapter 2, number 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. In verse 9, not of works, lest any man should boast. Sa biyaya, sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Si Kristo Jesus ang larawan at demonstrasyon ng biyaya ng Diyos sa tao. Na ang tao ay dapat mamatay sa kanyang kasalanan, ngunit si Kristong namatay para sa kanya. Di ba biyaya? Something work. Something sacrifice. Someone sacrifice himself instead of us. Diba? Meron nagsakripisyo para sa atin. Kaya grasya eh.